Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po mga kapangarap. My name is Malvin Soto. Magandang umaga po sa inyo mga kapangarap. This is Soto in Canada. So maaga akong gumising, nagkaroon ako ng presentation kanina, client presentation from Canada. And today naman pumunta ako dito sa farm ng kuya ko, kundi malapit po ito sa tabing ilog. So yung ilog po na yan, dyan po ko dati naliligo ng bata. Dyan din kami nangingisda. So dyan ako lumaki sa ilog na yan. Okay, so ngayon try kong puntahan din po yan maya maya. Pero ngayon po ang main purpose ko is pakita sa inyo kung paano nila pinipitas po yung kanilang ampalaya. Okay, so dati nagtatanim din kami ng ampalaya. Subukan namin nagbabalag, right? So nagbabalag ng ampalaya. So very challenging siya, pero masaya siyang gawin. So kaya papakita ko sa inyo ngayon kung ano po ang itsura ng ampalayahan ng kapatid ko, at saka paano sila mimitas ng ampalaya at gano'ng kalaki yung ampalaya. Right? Sino ba kumakain ng ampalaya dyan? Masarap pong ampalaya, masustansya yan. Yung iba napapaitan, depende sa luto. Ako po masarap po magluto, not to boast. Masarap po ako magluto ng ampalaya, walang pait. Okay, subukan nyo po. Joke lang. So ito po, pakita ko sa inyo yung po itsura ng ampalaya ng kapatid ko. Po tayo, ito po yung itsura ng ampalaya ng kapatid ko. So nakapitas na po sila. Ayan, marami na pong nakakamata dito. Ang lalaki Ano kaya, Bet? Lalaki ng ampalaya, no? Lulusog, oh. Tingnan nyo naman po, oh. Magkano kilo ng ampalaya daw ngayon? 60 per kilo. Wow, baka binibenta isang piraso. 60 pesos din, no? Ang ganda. Ang laki ng ampalaya. Grabe. Ayan. So, ayan po yung itsura ng balag ng ampalaya. So, napakalusog po ng kanyang ampalaya. Pag ganyan po ang itsura ng ampalaya, sibihin yan, talagang mamumunga siya ng hitik sa bunga. Pasok po tayo sa loob na ito, yung mga naglawitan na yan, ng mga bunga ng ampalaya. Ito, maliit pa itong isang to. Ayan. Pero lalaki po yan na ng pagkalaki. So, tingnan natin yung mga namimitas ng ampalaya. Ito na ba silang tudleng? Yun, dito na sila. So punta natin si kuya. At kagandahan sa ampalaya ni kuya, meron pa siyang kamatis. Ayan yung kamatis, oh. Ayan. So sa ilalim may kamatis. So, every other day kamatis, tapos ampalaya naman. Every 4 days ba ang pagbitas ng ampalaya, Kuya Dong? Oo. Ayan o, si Kuya Dong, ito yung bayaw ko. Kaya namitas ng ampalaya. So, ito, pitasin na po ito. So, ganyan ginagawa ko dati, namimitasin ako ng ampalaya. Ang daming bunga. Di ba? Sa probinsya, pag masipag ka talaga magtanim, at meron kang lupang pagtataniman, maaari ka na talagang kumita dito eh. Kagaan lang talaga siya. Sipag at tiyaga lang po talaga. So ang daming bunga po. Tapos ano na siya, covered na siya. Yun nga lang yung kamatis, nalilima na siya. So medyo hindi na siya mamumunga ngayon. Pero sabi ng kuya ko, bawi na raw yung puhunan niya sa kamatis eh. At ang mahal din po ng kamatis ngayon, 60 per kilo din. Kahapon ang dami nilang napitas na kamatis eh. Ilang bag din yung napitas nila. Pero itong ang ampalaya nakaka-amaze. So natanda ko, nagtatanim kami ng ampalaya dati, hindi ganito kaganda at hindi ganyan kalaki yung bunga. Pero ngayon sobrang laki. Tulad na to, nakalawit siya, ang laki diba, isa pa lang sold na, diba? Sold na ang isang pamilya sa pagpitas ng ampalaya. Sa Canada may ampalaya din po, pero hindi ganitong kalaki yung ampalaya doon. Yung talong naman ang malaki doon. So yun lang po magpitas ng ampalaya. Matatapos na, kuya? So ito lang po isang tudling na to ang kanilang pinipitas. Ayan, naglawit na yan. Ayan lang po ang ginagawa ng pagpitas. Gunting lang po ang gamit nila. Ang lalaki, oh. Ganda ng ampalaya, kaya daw, no? Yung kabila, kanino yun? Kaya Sa kanila may pipino. may pipino naman. Tingnan natin, meron daw pipino dito. Diba? Magaling tong kuya kung magtanim ng ng mga halaman eh.
Ang kamatis ko, oh. Yan, ang daming bunga, oh. Diba? Ang daming bunga rin ng kamatis pala, oh. Kung hindi ito naliliman ng, ng ampalaya, gamumunga pa ng sobra-sobra tong kamatis na to. Pero kagandahan, hitting two birds in one stone, di ba? Sa isang lupa, meron ka ng ampalaya, meron ka pang kamatis. Oh. Di ba? Yung ibabaw, oh. Lago, oh. Ang lawak. Tapos ito daw po is pipino. Yan, tumubo na yung pipino. Yan, so pag lamagutin yung pipino na yan, mahal din daw po ang pipino eh. So, bagong tubo to. Yan. Bagong tubo yung pipino. So malawak din to, oh. Malawak din tong pipino na to. So ilang buwan lang, kikita na rin yan, aanin na rin po yan. So itong pagbabalag po ng ampalaya, hindi rin to biro po magbalag. Nung ginagawa namin to sa bukid, nung nagbubukid ako, halos maghapon, hindi pa namin tapos yung pagbabalag. Matrabaho din po siya. Tapos yung mag-i-spray ka na to ng insecticide, masakit sa leeg kasi nakaganyan ka eh, nakatingala ka, tapos dapat may takip yung bibig mo kasi kung hindi bubula. Baka malunok yung gamot eh. So tapos pag nagpapatubig ka din, maghapon ka ding nakabantay, right? Hindi siya madali, okay, pero nakakatuwa kapag ganito yung pag-ani mo, pag ganito yung nakikita mong ani. Ito may pula dito yung kamatis ko. Yan, commercial lang yan. Ay, napitas ko. Sorry naman. Kunin na natin. Napakadali palang pitasin. Napitas ko yung kamatis, oh. So, kanina sabi ko, hindi siya madali, pero pag ganito naman yung nakita mong ganda ng ampalaya, nakita mong ganyang bunga niyan, right? So, ang daming maliliit na ganyan, oh. So, alam mo na meron kang pipitasin. Talagang, excited na gumising sa araw-araw para puntahan at para alagaan. Tsaka wala akong nakikitang uod, oh. Which is, sana tuloy-tuloy po na ganyan. Nang walang uod, may napilipit po dito. Baba natin to. Kasi pagka gantong nakahiga, baka hindi po siya tawag dito, baka hindi siya humaba. Ipandandahan natin, baka maputol ko naman siya. Opo, ayun, lumit na. Para siya, mas lumaki siya. Yan. Grabe. Galing. Sana tuloy-tuloy ng ganito. Kasi dapat sa paghahalaman, meron na dapat kasunod. Ito, ang daming maliliit, oh. Wow, amazing. Incredible. Nakakatawa. Iba talaga sa probinsya, basta maabilidad. Right? Kapatid ko ay maabilidad sa patalim ng halaman yan. Basta may puhunan ka, hindi talaga mawawala ng ng kita dito sa halaman. Tapos magkano binibenta nung kumukuha ng ampalaya? Kung $60, baka binibenta nila ng kilo ng 100 pesos. So tubo na agad ng 40 pesos, di ba? So yung mga umaangkat, ganun pong ginagawa nila. So, yan, malaki na po yung isang plastic na yan. Magkano yung isang plastic? Kuya? 600 lang? Huwag mo nilalang, malaki yung 600. Ha? Wow. What? Okay. 65. Ilang plastic ito. So kita ka naman magkano dito, kuya? Magkano ibenta na to? Yes, di ba 10,000 na kaagad yan, oh. Di ba pataas pa yan kasi parami pa ng yung bunga eh. Mga baba ang presyo. Yung presyo. Tataas yan. Pag sinabi yung bababa. Tataas pa yan. So yan po, ganun lang po nila ginagawa yung pagpitas ng ampalaya at saka pagsusupot ng ampalaya. After niya pipikapin na po yan dito. Meron po dadaan dito sa sakyan para kuhanin yung mga ampalaya. Then dadalhin po yan sa Manila. Okay? So kagandahan ngayon, hindi na sila lumuluwas. Dati sumasama pa sila para idalhin yan sa Manila. Ako sumasama pa rin ako dati. Pero hindi mo na kailangan pumunta. Babayaran ka na kaagad on the spot dito, right? So sayang naman kasi kung pupunta ka pa ng Manila, ilang oras din yun, then gugulin mo na yung oras mo dito sa
pag-aalaga, di ba? Ang ganda pala, tingnan natin sa ilalim ulit. Balikan natin nga po ulit. Isilipin natin sa ilalim kasi pag nasa ilalim ka, Alam ko, wala na ko na kayo. ingat, Ay, gano'n na. di ba? Okay na natin siya. Okay yan, dahil yung bunga naglawit, ano? Tuwa eh. Lawit ang bunga, oh. Alright mga followers, mga kapangarap, maraming salamat sa pagsubaybay at sa panonood ng video ko na to. Abangan nyo po yung mga iba ko pang video sa aking pagbabakasyon dito sa Pilipinas, sa mga pupuntahan ko. Ingat po kayo palagi, and again from the bottom of our hearts, thank you so much, God bless, and ingat po palagi. Hello po mga kapangarap followers, samahan niyo po ako sumakay sa Kamatsug. So try ko po sumakay dito sa Kamatsug ni Kuya. Ayan, sakay tayo dito. Kamatsug sa Kamatsug. Oo nga, parang nalulunod. Ha? Walang minor?